hihingan ko lang po kayo ng opinion patungkol doon sa, kasi kung makikita nyo, kumakalat po sa social media noong mga unang araw, umiiwas itong si Chairman Kimbo sa mga tanong patungkol dito, and then yesterday, ito po yung eksaktong sinabi niya. At the point of signing by the BICAM members ay lahat naman po ng appropriations or amounts have already been decided upon. Ibig sabihin, lahat ng naging correction sa ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. Ano pong masasabi ninyo doon? Kung determine nila ang amount, bakit hindi nila sinulat sa Bicameral Conference Committee report? Second, there is no such thing as ministerial correction, because kung titingnan mo yung Bicameral Conference Committee report sa last part, meron doon nakasulat omnibus motion. And that omnibus motion, as every year meron yung omnibus motion So halos may memorize ko na nga yan. Yung omnibus motion allows the technical staff, the technical working group to make the necessary corrections for grammatical, typographical at printing errors lang. You cannot fill in the blanks because that is not grammatical error, that is not typographical error. Malinaw kasi yung sinasabi ni Kimbo na grammatical error, blah blah blah, o kaya siguro yung typo error, yung gano'n, di ba? Typo error na mali. Alang ibig sabihin po nun, alam naman natin, grammatical error, mali ang grammar. Diba? Kaya nga grammatical, hindi mo pwedeng sabihin, grammatical error yan. Anong grammatical error? Wala ngang sentence. Pangalawa, yung typo, hindi mo pwedeng sasabihin na typo error yan kung wala naman nakatype. I mean, walang nakasulat. Mali. Diba? Kaya nga typo ibig sabihin, may nakasulat, nagkamali lang, di ba? Pag sinabi mong typo, typo lang yan, naiba lang kasi siguro dahil sa minsan yung cellphone, di ba, may autocorrect. Typo lang yan, minsan na ganon. Typo error yun. Pero may nakalagay, may nakasulat. Ito blanco So yung palusot ni Kimbo, para lalo siyang nagmukhang ay na lang magsulat dyan sa baba ko, ano yun? It's not a printing error. Yung blank mo, possible pa nga equivalent to zero yun yung i-reflect mo doon. But when you change it, that is not anymore typographical error. So, mali yung sagot niya. And ano rin po ang masasabi ninyo doon sa sinabi ni Senator Tito Soto? Kasi alam naman po natin, yung pong posisyon na yan, usually binibigay po talaga sa mga yung matatagal ng mga kongresista. And alam naman po natin na itong mga kongresistang na humawak nitong posisyon na to sa administrasyon na to ay mga bago lang. At sinabi po ni Tito Soto or dating Senate President Tito Soto, some of our legislators need to undergo parliamentary rules and procedures workshop. Ministerial corrections by technical staff are never allowed in any bill, much more a law. You bring it back to the plenary. Ano pong masasabi niyo? Tama, correct. Experience na at saka nag-aaral yan si Senator Soto. Yung maalala ko, yung halos magkasabayan sila ni Senator Ping na nag-aaral sa budget. Yung sinabi ni Senator Soto, tama yun. Pag may mali ka doon sa Bicameral Conference Committee report, you can only correct it by bringing it back again to the plenary. Ito problema, inapprove na nila at pinirmahan na at na-ratify na. Yon. So you cannot bring it back anymore to the plenary. Kasi Meron pa palang mali. Hindi lang pala sa ibabalik mo sa plenary, hindi na pwede kasi napirmahan na. Final na ng BICAM report. napirmahan na ng presidente. At the budget is already undergoing implementation. So, tama yun. Nung araw, bago ka maging chairman, dapat vice chairman ka, working vice chairman ka talaga matagal. So, at saka may... Kasi yan yung problema talaga ngayon mga kababayan. Yung mga nilagay dyan, parang mga bagong,
Okay lang naman. Okay lang naman kung bago ilalagay mo diyan, 'di ba? Mga bagong congressman o kaya kasi hindi lang naman sa pagiging congressman eh. Yung mismong humawak ka ng pera, napaka-importante niyan, di ba? You will never put someone na doon sa hahawak ng pera, yung katiwala mo sa madaling salita sa kumpanya. May mga vice president for finance. Hindi mo ilalagay diyan yung alam mong bagong salta lang o walang alam sa pera, di ba? O magnanakaw. O hindi ka maglalagay dyan. Tama, mali. Di ba? Oh. Wala ko sinasabing may magnanakaw na nilagay. Ha? Sinasabi lang po natin, hindi ka pwedeng maglagay ng kung sino-sino dyan. Dapat ang ilagay mo dyan talagang may alam. Ha? Pambihira. Ang nilagay mo, pasyonista na palingke. Tapos nung tinanong, mali-mali. Hindi ko nga alam kung sinasadya Hindi ko alam kung sinasadya ni Martin na kung sino-sino na lang ang ilagay dyan para madali niya bang mauto? Madali niyang utus-utusan? Kasi kung iba yan, kasi may mga ganun di ba? Minsan, lalo na yung mga insecure na leader. Yung mga insecure na leader, hindi yan kukuha ng mga tauhan na matatalino. Kukunin lang yan, ang priority niyan ay yung sip-sip. Hindi kukuha yan ng mga magagaling. Bakit? Ma-overshine mo yung master. Diba? O di kaya, baka hindi sumunod yan dahil matalino yan. Alam niya ang tama sa mali. So, kukuha ka lang ng sip-sip. Yun ang importante sa'yo, sip-sip. Kasi nga, insecure ka Kung matalino kang tao, kung magaling kang tao, hindi ka insecure. Maglalagay ka dyan ng mga magagaling, di ba? Maayos. Bakit ganito yung mga pinaglalagay nyo dyan? Mga seminars yan, noong araw, yung mga congressman at senators. So tama yung sinasabi ni Senator Soto, mag-seminar muna kayo. Isa Tama, sabi ni Soto, mag-seminar daw muna kayo. Tama naman Oo, tunay yan. Ito pong sagot ng Malacanang, sila po yung kauna-una sumagot doon sa inyo pong inilabas ni Pangulong Duterte nung kayo po ay nag-podcast. Ano po kaya sa tingin ninyo, bakit sila nag-react ng mali doon sa maganda naman sanang adhikain ninyo? And isa pang tanong is, do you think na morally dapat ang Malacanang nangihingi or humihingi ng paliwanag dito sa mga issues na ito? Actually, in any agency, lalo na yung executive department, you have a lot of technical consultants at saka ang dami mong kabinete dyan, may economic team ka. So the economic team, particularly the DBM, should have briefed. Dapat i-briefing yung president at saka executive secretary na ito yung issue. Kasi mali talaga yung statement because what we were referring to clearly and unequivocally, yung sinabi namin blank items in the BICAM report. We never mentioned about GAA. So kaya lumaki tuloy yung issue kasi mali yung sagot. And Sila pa nagpalaki talaga. Totoo. Hindi, isipin mo kung hindi sana nag-react ang Malacanang. Kasi talagang tiningnan nila. Kaya nga, alam mo, Mr. President, I'm telling you, may problema sa mga nakapaligid sa'yo. Kung sino man ang bumubulong sa'yo, may malaking problema. Bakit? Sana binulong ng tama. Binulong sa'yo, oy, sabi ni Duterte, blanco daw pinirmahan mo. Tangina, hindi nakikinig. Dahil sa pagsagot ng presidente, lalong lumaki yung issue. Ngayon, lalong nadiin yung kamera. Bakit? Mismong Office of the President na ang umamin. Basta hindi kami may kasalanan dyan. Hindi kami dapat sisihin dyan. So, ibig sabihin, kesa na sana, hindi kayo umiimik. Di naman kayong pinatutukuyan. Ang sagot nyo, BICAM report yun. Ang tanongin nyo, kamera, hindi kami. Kaya ganun lang sana
Oh, wag kami tanungin yun. Tinutukoy ng dating presidente at di ungab ay yung BICAM. So doon sila ang tanungin nyo, wag kami. Eh dahil tinuruan ka ng mali itong mga gunggong na nakapaligid sa'yo, ayan tuloy, pinapahamak ka. Ayan ang sinasabi. Oh. Final question na lang po. Alam natin medyo busy si Congressman Ungab. Do you think you deserve an apology for itong mga politiko na ito na tinatawag kayong mga fake news peddlers at kayo daw ay sinungaling? And actually, alam naman nila yun from the start. Alam nila yun. Nagsasabi ng sinungaling. Alam nila yun. Hindi naman bobo mga yan. Alam nila. Some of them are really nahiya lang talaga sila magsabi na nagkamali sila. At dalawa lang nagkamali or tanga sila. Okay, final message na lang po kung sa mga Pilipino ngayon na talagang nakaabang dito sa issues na ito, kasi alam naman natin ang dami nilang mga pinapuputok ngayon ng mga problema para maging smokescreen. Ano po ang inyong masasabi sa mga Pilipino? Sa aking mga kababayan, there are two basic items for, according to the late Singaporean Prime Minister Lee Kuan Yew, key to development, education, and good governance. Yung education natin pinabayaan dito sa budget. Education should be number one. Wag nating pabayaan ang edukasyon because that is the future of our country. That's the equalizer between the rich of the poor, between poverty and wealth. Yun. That will also help us become globally competitive. Two, good governance. Agree. Without good governance, never dream, never of hope na tayo ay makaabot pa ng, I would say, highly developed country or developed country. Why? Because looking back after the World War II, we were number 2 to Japan. We almost have in the same rank. We were in the lower grade of Japan, lower rank of Japan. Years that followed, patras tayo ng matras. Nahabol na nga tayo ng last na nakahabol sa atin yung Vietnam in the 90s. Huwag nating hintayin pa na mahabol pa tayo ng Cambodia at ng Bangladesh. Alam nyo, napaka-importante po nito ha. Napaka-importante po ito. Kasi alam nyo, pabagsak na ang Pilipinas. Talagang bumubulusok na tayo pababa. Dahil edukasyon. Pangalawa, ubus na pera natin, ubus na pondo natin. Pangit na governance. Ano mangyayari sa bayan natin? Hanggang kailan ho tayo? Kayong mga nakikinig at nanonood dito, alam nyo kung sino yung pinatutukuyan ko. Kayo, ikaw. Mga tropa natin dyan. Hanggang kailan kayo papayag na ubusin ng mga politiko ang ating pera? Hanggang kailan kayo papayag? At tapos pag kami problema kayo sa mga anak ninyo, may sakit kayo, hihingi na lang kayo. Paano to? Palakasan system na lang. Kung may kakilala ka, tutulungan ka. Pag wala, babay ka na. Tama, mali. Kawawa na yung bayan natin. Isipin nyo ho yan. Mga sir, mga ma'am. Sir, ma'am.